Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Si Yon ang lumabas at nagtanong kung may kailangan ba sila. Sumagot ang mga babae na wala naman, dumaan lang sila para makita si Beck. Tinanggal ni Yon ang kurbata niya at sinabing medyo umiinit na, saka tinanong kung nakapag-order na ba sila. Kilig na kilig ang mga babae at umorder ng 5 serving ng special of the day. Nena si Beck sa reaksyon ng mga fans niya at bamulong na kung hindi raw kinain ng mga anay ang lahat, hindi sana ganito ang itsura ng binata. Tinukso siya ni Yon, tinanong kung nagseselos ba siya dahil masyado raw siyang pangit para makakuha ng ganitong reaksyon. Biglang binuksan ni Beck ang kanyang polo at nagsimulang mag-pose. Nagkatapat silang dalawa sa labas, habang parami ng parami ang mga babaeng dumarating. Para na itong paligsahan ng kagwapuhan sa harap ng restaurant. Napabuntong hininga si Sunung Woo, pero tinanggap na lang niya dahil mukhang masaya naman ang mga customer. Sa ibang araw, magkasama sa kagubatan si Beck at ang bida. Sinipat ng boss ang kanyang espada, itinaas ito, at pumutol, dahilan para umindayog ang mga puno sa paligid. Nang makita iyon ni Beck, napagtanto niya kung gaano kalakas ang presensya ng bida kapag may hawak na espada. Ipinaliwanag ni Sunung Woo na maraming uri ng eskrima, at bawat pamilya ay may sariling estilo. Bawat sangay ng swordsmanship ay nilikha para sa isang tiyak na layunin, at kapag ibinuhos mo ang sarili mo sa layuning iyon, nagiging malinaw at madaling makilala ang estilo ng pakikipaglaban. Sinabi ni Beck na hindi niya naiintindihan, kaya sinabi ng bida na magpapakita siya ng halimbawa ng espadang pangsundalo. Inihanda niya ang sarili at gumawa ng isang galaw. Ipinaliwanag niyang ang estilong ito ay para protektahan ang mga kasama sa laban. Kaya hindi malalapad ang mga hakbang, kundi matatag at siguradong mga galaw. Kahit ganoon, hindi pa rin maintindihan ni Beck. Napabuntong hininga si Sunung Woo at sinabing sana roon na lang nagtapos, pero idinagdag niyang may isa pang ideal na idinagdag ang mga kabalyero. Muli siyang kumilos, mas malakas at mas mabilis ang mga galaw. Nang makita ang litong mukha ni Beck, tinanong siya ng bida kung naintindihan ba niya. Sagot ng blondeng lalaki, wala raw siyang naintindihan kahit kaunti, pero sa tingin niya, napakaganda raw panuurin. Tumango si Sunung Woo at sinabing iyon mismo ang parehong lakas at kahinaan ng eskrimang pangkabalyero. Bagamat ang espadang iyon ay orihinal na para sa protection, medyo lumihis na rin ito at nahaluan ng konsepto ng dangal at pagnanais na magpasikat. Kaya naman naaapektuhan ng personalidad at sitwasyon ng gumagamit ang estilo ng kanyang eskrima. Nahiya si Beck dahil wala siyang malinaw na layunin. Gusto lang talaga niyang talunin si Yon. Tinanong siya ng bida kung ang espada ba niya ay para lang talunin ang isang tao. Nag-alinlangan si Beck at tinanong kung masyado bang bastos pakinggan iyon. Ngunit sagot ng bida, kabaligtaran pa nga, ang eskrima ay nakatuon din sa pagtalo sa kalaban. Nagtanong ang blondeng lalaki kung anong uri ng eskrima ang ginagamit ng bida. Ipinaliwanag ni Sunung Woo na bago siya naging bayani, isa siyang gladiator, at ang eskrima ng mga gladiator ay ginawa para sa tagumpay. Nagpasya ang bida na ipakita ang estilo ng isang gladiator at sinabihan si Beck na subukang umiwas sa susunod na atake. Kinabahan si Beck. Pumwesto si Sunung Woo. Nakilala ni Beck ang tindig bilang Aido, isang uri ng sining ng espada ng Hapon, at alam niyang maaaring manggaling ang atake mula mismo sa gitna. Sumugod si Sunung Woo at tinamaan si Beck sa baba gamit ang hawakan ng espada. Lumipad si Beck sa lakas ng tama. Ipinaliwanag ng bida na ito ang pinalabis na anyo ng eskrima, ang espada ng isang gladiator. Dahil dito, naunawaan ni Beck ang ibig niyang sabihin, epektibo at hindi. Inaasahan ang galaw, isang teknik na nilikha para talunin ang kalaban.
Kahit pa nasa alanganin ang kalagayan, maaari pa ring masiguro ang panalo. Nakahandusay si Beck sa lupa, nanginginig. Sa isip niya, napakasama ng ganitong laban at mas madali pa sigurong maghagis na lang ng palakol sa noo ng kalaban dahil wala itong kahit kaunting elegance iya. Pero bumangon pa rin si Beck dahil kailangan pa rin niyang talunin si Yon. Tiningnan niya ang boss at naisip kung sa pagkatuto niya ng eskrima kay Sunung Wu, kaya ba niyang talunin ang isang bahay kabalyero. Dumating na ang sandali para pumili ng estilo ng eskrima. Hiniling ni Beck na turuan siya ng espadang pangkabalyero. Hindi na nagulat si Sunung Wu, inaasahan na niya ang sagot na iyon. Samantala sa restaurant, nanginginig si Yon dahil nasa alanganin siyang posisyon. Nagrereklamo siya na hindi raw ito tunay na martial arts. Ngunit itinuro ni Nabi na para sa isang may maliit na katawan, ang kakayahang maging flexible ay isa ring sandata. Sinabi ni Nabi na kung wala kang lakas o laki ng katawan, kahit man lang dapat ay may liksi at flexibility ka. Nagreklamo si Yon na kahit gaano pa raw siya kumain, hindi na siya tatangkad. Pinagsabihan siya ni Nabi na huwag niyang sabihin iyon sa harap ng iba. Tinanong ni Ti ang pusa kung kaya bang gamitin ng tao ang martial arts ng pusa kahit flexible lang siya. Sinigurado ni Nabi na kontrolado niya ang lahat at warm-up pa lang daw iyon. Ngayon pa lang daw lalabas ang lihim na teknik ng Euros. Tinanong niya si Taegi kung narinig na ba nito na para maging flexible, kailangan uminom ng suka. Sumagot si Taegi na oo, narinig na niya iyon. Ipinaliwanag ni Nabi na ang mga acrobat ay laging may dalang suka at iniinom ito para manatiling flexible ang katawan. Nakakatulong daw ang suka sa flexibility dahil, kinakain nito ang lactic acid sa muscles, binabasag ito, pinapabuti ang sirkulasyon ng dugo, at pinapasigla ang katawan para maging mas maliksi. Bumagsak si Yon sa lupa at sinabing matagal nang napatunayang hindi totoo ang ganitong paniniwala. Sumang-ayon si Nabi, pero idinagdag na may pagkain na nagpapalambot at nagpapaliksi ng katawan kahit kainin mo lang. Ipinakita niya ang isang tusok na inihaw na il at sinimulang ipaliwanag ang ulam. Ngunit hindi nakinig si Yon. Sa isip niya, baka ito na ang sinasabi nilang kakaibang pagkain, pero mukhang hindi naman nakakasuka. Naalala niyang may gumagawa raw ng ingay tungkol sa ganitong klase ng pagkain. Kinagat ng binata ang tusok, iniisip na nagrereklamo lang lagi ang taong iyon. Nagulat si Ti at Nabi sa ginawa niya. Bigla na lang may naramdaman si Yon. Kumalabog ang kanyang braso, pati ang likod at mga binti. Sa huli, napasigaw siya sa sakit. Umangat ang isang paa niya habang ang kabila ay pumilipat pabalik. Baluktot ang buong katawan niya habang tinatanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Ipinaliwanag ni Nabi na ganyan ang nangyayari kapag kumain ka bago mo pakinggan ang paliwanag. Tinanong ni Yon kung anong pagkain ang gumawa nito sa kanya. Sinabi ng pusa na ang tawag daw ng mga tao roon ay uod. Nandidiri si Yon at tinanong kung uod ba talaga ang pinakain sa kanya. Ngunit ipinaliwanag ni Nabi na kilala ang ganitong mga nilalang sa Australia, New Zealand, Africa, at China, at minsan pa nga ay ginagamit bilang gamot. Sa Earth, may mga halimaw na kahawig ng uod na tinatawag na awan. Sikat ang karne ng mga ito bilang masustansyang pagkain. Ang pulang uri ay nagpapataas ng resistensya sa lamig, habang ang dilaw naman ay nakakapawi ng pagod at nagpaparelax ng mga kasukasuan. Samantala, nawalan na ng malay si Yon dahil sa matinding sakit. Napabuntong hininga si Nabi dahil hindi raw nag-warm up ng maayos ang binata bago kumain. Sinabi ng pusa na kapag nagising si Yon, mag-stretch muna siya bago kumain para maging mas flexible ang katawan niya. Pagkatapos noon, saka palang magsisimula ang tunay na pagsasanay. Isang linggo ang lumipas, at lahat ay nagtatrabaho sa restaurant. Pinagtatawanan ng bida at ni Nabi ang dalawa dahil inakala nilang handa na sila matapos lang ang isang linggo. Nagalit ang dalawa nang makita nilang kinukutya sila ng bida. Alam ni Beck na totoo yun,
pero ramdam niyang malaki ang in-improve niya sa loob lang ng isang linggo. Sa isip naman ni Yoon, kung magsasanay siya ng maayos sa loob ng isang taon, lalakas siya ng gusto sa ibang antas. Patuloy pa rin ang bangayan nila. Sa loob lamang ng isang linggo, 8 beses na silang nahuling nag-aaway. At kung magpapatuloy pa sila, magtatrabaho sila sa isak ng libre magpakailanman. Ngunit ngayong araw, pagkatapos ng shift, matatapos na ang hidwaan. Pagkatapos ng trabaho, naroon na ang lahat sa likod ng restaurant. Sinimulan na naman ni Beck ang pang-aasar, pero hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon. Ibinato ni Yoon ang kaluban ng espada sa mukha niya. Napatawa si Sunungwoo at sinabing hindi talaga nawawala kay Beck ang ugali niyang mang-asar. Mabilis na bumawi si Beck at sumugod. Ginamit niya ang kakayahan niyang superstar, kaya lalo siyang lumakas. Nang makita ito ng boss, napaisip siya na baka may tsansa nga ngayong manalo si Beck. Tumakbo si Beck, mahigpit na hinawakan ang espada, at sumugod kay Yoon. Ngunit nakaiwas ang binata. Sa matinding liksi, iniba ni Beck ang posisyon ng kanyang mga kamay at muling umatake. Lalong tumindi ang labanan. Tinanong pa ni Beck si Yoon kung ano ang tingin nito sa estrimang natutunan niya. Napabuntong hininga ang bida nang makita niyang nagyayabang na agad si Beck matapos lang ang isang linggo. Mas sinipat ni Sunungwoo ang laban at sinabi na kahit paano, marunong na ngayong humawak ng tama ng espada si Beck, at iyon pa lang ay napakalaking improvement kumpara noong isang linggo. Tumingin siya kay Yoon at naisip na tiyak na mahusay ang naging pagtuturo ni Nabi sa binata nitong mga araw na ito. Ngunit biglang nagbanggaan ang dalawang espada, at nabitawan ni Yoon ang sa kanya. Lumipad ang espada mula sa kamay niya, dahilan para malito si Beck at bumaba ang kanyang depensa. Mabilis na pamwesto ang binata sa likuran ni Beck at sinakal siya gamit ang armlock para pigilan ang kanyang galaw. Isa itong lihim na teknik ng Eyelure Rose, na ginagamit ng mga mandirigmang may problema sa insomnia. Kaya biniro ni Yoon si Beck na, "Good night." Habang may ulirat pa, naisip ng blondeng lalaki na kung magpapatuloy ito, matatalo siya. Kaya sa natitirang paraan para makawala, inihagis niya ang sarili niya paatros. Dahilan para bumagsak si Yoon ng malakas ang likod sa lupa. Pagkatapos, hinablot ni Beck ang buhok ng binata at nauwi sa isang malagim at magulong santukan ang laban. Nagulat ang mga nanunood sa nasaksihan nila. Sa isip nila, kung ganito ang mga miyembro ng First Order, tila walang kinabukasan ang South Korea. Napabuntong hininga si O'Keefe, sinasabing nasesira ang reputasyon ng First Order. Samantala, tinatawanan lang ng bida ang buong pangyayari. Umabot pa ng 30 minuto ang bangayan nila. Ngunit sa bandang huli, wala nang natirang manunood at wala ring nanalo, maliban sa isang video na mabilis na nag-viral sa isang video sharing site. Nahihiya ang dalawa sa harap ng manager. Lubos na nadismaya si Yonghan. Galit na galit ang boss matapos mapanood ang video ng kanilang pag-aaway. Sinabi ni Yonghan na, magaling, ang ginawa nila, pero sabay na banggit na nalalagas na ang buhok niya at binalaan na raw siya ng doktor na dahil iyon sa stress. Walang preno, sinabi ni Beck na medyo kalbo na naman talaga si Yonghan, kaya hindi na iyon nakapagtataka. Sumang-ayon si Yoon at sinabing hindi patas na sa kanila pa. Isisi ang lahat ngayon. Mas lalo pang nainas ang boss at minura sila, sinasabing lalong gamulo ang lahat dahil sa kanila. Binanggit niyang home run ito at tinanong kung nakita na ba nila ang balita sa dyaryo. Sumagot silang hindi, sabay na alala ang bugbog na inabot nila. Dagdag pa ni Yoon, wala namang nagbabasa ng dyaryo ngayon. Lumapit si Ji-hyun at sinabing inayos na niya ang mga artikulo. Ipinakita niyang kinukwestiyon na ang kredibilidad ng First Order ng ISAC, kasama na sila. Ibinunyag din niya na bumagsak ng husto ang kanilang kasikatan, dahilan para tuluyan silang manghina ang loob. Ipinagpatuloy niya ang paliwanag dahil sa pinsalang nagawa sa imahe ng ISAC, sa mga hindi awtorisadong karahasan, sa pagkalugi ng mga resources,
at sa posibleng pinsalang dulot ng pagbaba ng kasikatan, ibabawas ang lahat ng iyon sa sahod nilang dalawa. Sinabi ni Jihan na mababawasan ang sahod nila ng 10 buwan, at muntik na silang atakihin sa puso sa narinig nila. Nagbiro sila na ibig sabihin nito, sa kantina na lang sila ng kumpanya aasa. Pero habang umiinom ng gamot para kumalma, sinabi ni Yonghan na hindi, bawal na rin sila sa kantina. Mas lalo silang nataranta at tinanong kung bakit. Ipinaliwanag ng boss na mayroon na silang 8 buwang bawas sahod bago pa ito, kaya akala ba nila 2 buwan na lang ang natitira matapos ang lahat ng gulong ginawa nila. Sinubukan ni Yonghan intindihin ang sitwasyon at itinuro na mas magaan ang parusa dahil iyon ang napagdesisyonan ng nakakataas. Tinanong niya kung alam ba nila kung bakit ganoon. Nagbiro si Beck kung dahil cute siya. Matalim na sagot ng boss, sa isang banda tama raw siya, lahat ng ito ay dahil kay Beck. Nagulat ang dalawa. Ipinaliwanag ni Yonghan na sa mata ng publiko, si Beck ay parang nakakatawang payaso, kaya mas naging maluwag ang tingin ng mga tao. Kinwestiyon iyon ni Beck habang malakas na tumatawa si Yon. Sinabihan ng boss si Yon na tumawa lang ng tumawa, dahil magiging payaso na rin siya mula ngayon. Wala na ang dating imahe niyang henyo sa espada at gwapong mapanuyang mandirigma, mula ngayon, clown na rin ang tatak sa kanya. Galit na sumigaw si Yon, at sinagot ng boss na sayang lang ang pagkain sa dalawa. Ipinabatid ni Yonghan na patakaran ng branch na sa susunod na 10 buwan, bahala na sila sa pagkain nila. Pareho silang inatasan ng 10 buwang dagdag trabaho sa restaurant. Napabuntong hininga ang bida at nagkomento na kahit paano, nabawasan ang dami ng customer nang wala ang dalawang iyon. Nag-away sina Beck at Yon, pero ang tunay na panalo ay si Sunung Woo, na nagkaroon ng 2 libreng utusan. Samantala, sa maintenance room ng war equipment, sinabi ni Hana na pagod siya at ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit itinalaga ang SO bilang disaster recovery area, dahil abnormal ang dalas ng paglitaw ng mga bitek doon.